our heavy burden and gives us peace through every storm. He walks beside us every day and lead us safely to eternal life. Siya ang naggagay ng steps natin. Siya ang nagkikay ng burdens natin. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan for every storms na dumarating sa ating buhay. Alam niyo ba yung storm na yan? Biro-biro lang, hindi. Dahil sa panahon ngayon, marami na tayo kinakalaban na puro mga deceitness ng mundo. Kaya, hindi tayo mananakit sa ating Panginoon Yesus Cristo. Ang buhay natin ay hindi mapapaayos. Kaya number one, Jesus is the guide on the road. No? Jesus is the guide on the road. A, He knows the right path for you to take. Proverbs 3:5, ang sabi niya, no? He knows the right path for you to take. Akala mo ikaw nakakalam ng right path mo? Hindi, natin pa yung Yesus Cristo. Hindi, alam ko yan, ganito, alam, experience. No, unless hindi ka nag-trust sa Panginoon, mapapahamak ka. Proverbs 3:5-6 sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kung bata ka pa, malakas ka pa, masasabi mo, trust in the Lord with all your heart, lean not on. Kaya ko yan. Kaya kong gawin yan. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Sa lahat ng bagay, siya ang tawagin mo. At ang iyong ways, ang iyong path, ay gagawin niyang maayos. Amen? Sa mga tao hindi maayos ang kanilang path sa buhay. Ito, basahin niyo, 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Nagtutrust ba tayo sa Lord with all our heart? Amen. And lean not on your own understanding. Akala natin alam na natin ng lahat. Akala natin ito yung solusyon. Akala natin kung alam niyo, sabi, tinawag ko si Sister Grace na ako, tapos sabi niya, tingnan mo yung mga mukha, lahat ng bagay tinatanong sa AI. Yung AI naman, sumasagot. Lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Generation. Tinatanong sa AI. Yung artificial intelligence. No? Intelligence. No? So, lahat ng bagay, halimbawa, sakit ng aso, tinatanong. Halimbawa, kung anong dapat niyang inumin. Halimbawa, yung ano ba tayo yun, yung pinagpiprituan na hindi mo na i-oven. Microwave? Hindi microwave. Yung hindi mo na i-oven, yung mo lang ilagay. Air fryer. Air fryer. Tinatanong niya pati air fryer, no? Pati, ano gagawin ko sa air fryer na ito para ang kalalabasan ng food ko ay magiging masarap palito ko. Sasagot naman ng AI. Kaya yung mga tao ngayon, no? Hindi na nagtatanong sa Diyos. Nagtatanong na sa AI na. Lahat ng gusto nilang malaman sa buhay nila, sa pagkain nila, sa kanilang kalusugan, tinatanong na lang sa AI. Hindi na sa Diyos. I think, Ano sa palagay nyo? not good. Palagay nyo ba ang AI? Kaya nga sinabi na artificial. Artificial intelligence. Good and bad. Ano sinabi na? Ano ibig sabihin ng artificial? Palamuti. Pansamantala. Pansamantala. Hindi naman permanent. Mawawala rin. Artificial. Pero, ang mga tao ngayon, umaasa na sa AI. Lahat na lang ng, alam na naman nilang ito artificial, ba't pa magtatanong? Baka yung sinagot niya sa'yo, siyempre artificial siya. Baka yung pagkapapakapak mo. Amen? So, kaya, ang tao ngayon, hindi nila pinapansin yung salita ng Diyos. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Hindi nila iniisip yan. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. So sa lahat ng bagay, siya ang acknowledge mo, siya ang tanungin mo. Para yung daan ng buhay mo mapapatuwid. Hindi yung AI ka ng AI, kahit ano, AI pa rin ang tinatanong mo. Yung buhay mo ba galing sa AI? Ang buhay ba natin ng AI ang may lalang? Bakit sa kanya tayo nagtatanong? Amen? So nothing wrong we are using AI. No? Minsan, ginagamit natin yan. Halimbawa, about the Word of God, medyo nakakasagot naman siya. No?
minsan nagtatanong ka about the Word of God. What is the meaning of this in Bible verse? Sasabihin naman niya. No? Sasabihin naman niya. Pero hindi lahat ng buhay natin, pinagkakatiwala na natin sa Kanya, hindi na tayo nagtatanong sa Diyos. Hindi na tayo nagtatanong sa Diyos, sa AI na. Kaya sa Psalm 32 verse 8 sabi niya, no? I will instruct you and teach you in the way you should go. Sabi niya sa Psalm 32:8, ang Diyos ang mag-i-instruct sa iyo. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo in the way you should go. Sa mga daan na dapat mong tahakin, siya ang magtuturo sa iyo, siya mag-i-instruct sa iyo. I will counsel you and watch over you. So ano man ang tanong mo, He will counsel you and watch over you. Ang AI ba, winawatch pa tayo? Kina-counsel ba tayo? Ang AI ba, ini-instruct ba tayo yung mabuti? No, because it's an only artificial intelligence. No? Kaya huwag tayo umasa sa mga bagay nito. Amen? Walang masama magtanong paminsan-minsan. But, don't overcome. Ano yan? Huwag mo kaya mas pumaibabaw ang mga ganitong AI kesa sa Diyos.